Mga kapuso, disgrasya naman ang inabot ng isang tanker at isang AUV. Matapos magbanggaan sa Bagapag, Nueva Vizcaya, pahirapan ang pag-rescue sa mga naipit sa aksidente. May live report si Salima Refran. Salima. Emil, umiikot pa nga ang gulong at umaandar pa ang makina ng tanker na ito. Nakasasalpok lang sa isang AUV. Hanggat na namin kanina dito sa Barangay Villaru sa Bagapag, Nueva Vizcaya. Nakaipit ang lalaki sa passenger seat ng AUV. Nakadagan sa kanyang isa sa mga gulong ng tanker at maswerteng umiipit lang sa kanyang mga binti. Tulong-tulong Emil ang mga residente para subukang alisin siya sa pagkakaipit. Ligtas naman ang dalawa pang sakay ng AUV. Di nila alam na sa kabilang gilid naman, nakapatiwarik pa pala sa loob ng tumagilid na tanker ang isa naman sa mga pahinante. Ang driver nito at isa pang pahinante nagtulungan para maialis siya sa pagkakaipit. Himala raw na mga sugat at pasala mga inabot nila sa aksidente. Kwento ng driver na wala ng preno ang minamaneho niyang tanker habang pababa sa palusong na bahagi ng zigzag. Ibabangga raw sana niya ito sa tabing bundok. Pagdating naman ng mga rescuer mula sa BFP at PNP, sinubukang hatakin ng isang truck ang AUV para maalis sa pagkakaipit. Matapos ng ilang paghahatak na iaalis sa ilalim ng tanker ang AUV, pero nakaipit pa rin ang lalaki. Gumamit na ng hydraulic cutter para maalis na ang lalaki. Ang laman ng tanker na molasses o katas ng tubo na ihahalo sa pagkain ng mga hayop umagos na sa kalsada at nagpadulas dito. Wala na tuloy nakadaang sasakyan. Binomba din ito ng tubig ng BFP at nabuksan muli ang kalsada matapos nga ang 2 oras. Maikwento ko lang, Emilio, kami mismo yung naging saksi sa aksidente. Pabalik na kami ng Maynila mula nga sa Isabela at bumabiyahe sa Maharlika Highway na nag-overtake sa amin yung pulang AUV. Hindi namin akalain na ilang segundo lamang pagligo namin sa kurbada, maaaksidente na pala ito. Emil? Salima, kakamustahin ko lamang yung mga biktima ng aksidente na yan. Ang kanilang kalagayan ngayon, kamusta? Alam mo, Emil, himala talaga at napakaswerte nung 4 na sugatan dyan sa aksidenteng na yan. No? Yung 2 pahinante, saka yung driver ng tanker, mga gasgas at mga sugat lang yung inabot. Doon naman doon sa AUV, ligtas yung 2 sakay pa, yung driver ng AUV, saka yung isang pasahero sa likod. Walang halos-galos. Pero yung lalaking nakaipit doon sa harapan ay ine-entertain yung possibility na may bali siya doon sa kanya mga binti. Pero ang sabi nga sa atin ng mga pulis, talagang himala yung nangyari sa kanya dahil sa sobrang tindi ng pagkakawasak ng harapan ng sasakyan, himala raw na binti lamang yung naipit sa kanya. Sa ngayon ay nasa ospital ang lahat ng sugatan. Emil? Binabanggit mo sa akin, Salima, na kayo at yung crew ay pabalik na sa Maynila mula sa isang coverage dyan sa northern part ng Luzon at nag-overtake itong AUV na ito, itong kulay-pula na Toyota Innova. Kamusta yung kanyang takbo ng iyong mapansin? Ito ba medyo paspas, nagmamadali o alanganin yung mga pasok? Go ahead. Alam mo, Emil, yung daan kasi yung sa Maharlika Highway na yan, no? Yung palabas nga na Isabela, papasok na ng Nueva Vizcaya. Talagang puro blind curve yan, puro zigzag. Pero ang nangyari kanina, madalas umovertake talaga yung pulang Innova, maski dun sa ibang mga sasakyan. So nung nag-overtake sa amin, sa sasakyan sa crew cab ng GMA and also yung live team natin, bigla na lang lumiko siya dun sa blind curve. Nagulat na lang kami na padaus-dus na, pababa yung tanker at tumama yung AUV sa kanya, no. Pero ang nangyari pala, no, Emil, nawalan ng preno yung tanker at binangga doon sa gilid nga ng kalsada at inabutan na lamang itong Innova. Gayunman, thankful yung lahat na ligtas at walang nasawi doon sa aksidente. Emil? Salima Refran, maraming salamat.